Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Madeline Ibaw. So today's video is i-update ko kayo kasi kararating ko lang galing Pinas. So pag andon ka na yun sa Pinas, i-update ko kayo pala yung mga kailangan pagpasok dito sa Singapore. So upon check-in sa Pilipinas, ang hahanapin sa sa'yo sa check-in, kung tatanungin, eto siya kasi naka-folder na to lahat, eto siya, naka-folder na lahat to, at saka of course passport. So upon check-in sa Pilipinas, tatanungin ka kung nagawa mo na ba yung health declaration. Ito siya, yung SIGAC SG arrival card. Ito siya. Tapos yung re-entry pass, yung safe travel. Tapos ito yung RT-PCR test kasi kailangan pa, at saka yung vaccination certificate. Ito po yung kailangan sa upon check-in sa Pilipinas. So vaccination certificate, RT-PCR test, at saka yung re-entry pass, at saka yung health declaration. Of course, at saka yung passport. Yan po ang kailangan pag check-in mo sa Pilipinas. Yan. Tapos, pagka check-in mo sa Pilipinas, ang kailangan din, syempre, papunta ka na ng immigration, di ba? Pag naka-check-in ka na, dadaan ka sa immigration. So, ang hahanapin pala sa'yo doon, at saka yung yung OEC. May OEC pa pala. Ito siya. Ito. OEC pa pala. Pag upon check-in sa Pilipinas, OEC pala yung kailangan dun. So, 5 bagay lang yun. Tapos, pagkatapos mo mag-check-in sa Pilipinas, syempre, diretso ka na sa immigration. So, hahanapan ka dun sa immigration ng OEC. Ito, OEC, guys, ang pinaka-importante dyan sa immigration sa Pilipinas sa atin. Kasi pag wala kang OEC, hindi ka papayagan. At syempre, yung passport at saka yung working permit. Yan yung hahanapin sa iyo. At saka of course, pag nasa immigration, syempre, hahanapan ka ng boarding pass doon sa immigration sa Pilipinas. Yan. Syempre, pag may mga papers kayo na valid na ganito, may mga dala-dala kayo, mabilis na lang lalabas sa Pilipinas at saka enter dito sa Singapore. So pagkatapos nun, syempre pag ka na sa immigration sa Pilipinas, diretso ka na sa boarding area. So ang hanapan na lang sa'yo, syempre wala na, ito na lang siya, yung boarding pass at saka yung passport. Yan na lang yung hahanapin sa'yo pag nasa boarding ka na, pag enter ka ng boarding sa Pilipinas. So, upon arrival naman dito sa Singapore, syempre, tatanungin nila sa'yo kung nakapag-register ka na ng SIGAC, di ba? Yung SG arrival card.
health declaration yun dito sa Singapore. Dapat gawin nyo yun ng 3 days bago mag-departure. Bago kayo aalis sa Pilipinas. Importante yun kasi yan yung parang One Health Pass. Yan yung dito sa Singapore. Parang One Health Pass lang din. Pagbalik mo sa Pilipinas, ganun din. Tapos pag balik mo dito sa Singapore, yun nga, yung SG Arrival Card. So, lahat ng details mo dun, SG Arrival Card is, ano mo lang yun. Ito siya. Ito yan. Yan. Ito yung SG Arrival Card, yung Health Declaration. Pwede na, kung makalimutan yung huwag kayong mag-alala kasi kahit nakalimutan nyo ng 3 days before 3 days before departure sa Pilipinas na mag-register ng ganito, okay pa rin yun. Kasi tulad yung yung kasama ko kahapon, nakalimutan, hindi niya alam na may sigap pala. So, tatanungin ka sa sa check-in area kung nakapag-register ka na ng SG Arrival Card. Kung hindi, pwede mo ding gawin the day na magbiyahe ka. Pero suggest ko lang sa inyo guys, mas okay yung 3 days before departure kasi may mga oras pa na mag-fill up para wala na kayong inaalala pagdating nyo sa Singapore. Kasi yan yung protocol dito sa Singapore. Dapat lahat is may SG Arrival Card. So, pagkatapos nun, pag nakarating na kayo dito sa Singapore, diretso na kayo sa immigration, di ba? Ang sa akin nun, ang hinanap lang sa akin is yung passport at saka yung IC card. Yan lang yung tiningnan noon. Sa totoo lang, passport at saka IC card. Yan lang yung tiningnan sa akin. Kasi doon sa immigration sa atin, tatanungin ka ng mga requirements para pagdating nyo dito, hindi na kayo nag-aalala. So, ang i-advise ko sa inyo guys, dapat kumpleto kayo ng mga papeles at saka dapat i-print out nyo na para mas maganda. Kasi, hindi nyo na bubuklatin yun sa Gmail nyo, tsaka dire-diretso na lang. Kasi sa akin, andito ako sa immigration sa Singapore, lahat, working permit, nilagay ko dito sa passport ko, dito inilagay ko dito, tapos, ay yung envelope ko, may mga vaccination certificate ito, ito siya. Kung ano yung hinanap doon sa Pilipinas, upon check-in, ilagay nyo sa iisang folder na ganito. Ilagay nyo sa isang folder na ganito. Para pagdating nyo dito sa Singapore, pati itong passport, pati yung working permit, ilagay nyo lang sa isang folder, ganito. Tapos ipasa nyo lang sa immigration officers. Sila na yung bahala magbuklat yung mga papeles nyo. Hindi nyo na isa-isahin para hindi kayo nahihirapan. Yan yung ginawa ko. Pero pagkarating ko dito sa immigration sa Singapore, ang binuklat lang is yung passport at saka yung working permit. Pero titingnan pa rin, naka face mask off, para titingnan kung ikaw yung nasa passport o hindi.
Yan, kasi mas madali lang para, pero ngayon is magbabago na naman yung rules and regulation ng wala na daw BTL ngayong April. So baka mas maluwag na uwi sa Pilipinas at saka pagbalik dito sa Singapore. Kasi eto, marami pang mga papeles na kailangan at saka marami pang i-secure na mga andito sa mga stas dyan sa cellphone na mag-apply, ganon. So, pero maluwag-luwag na as long na kumpleto ka sa vaccination certificate at saka SG arrival card at saka yung passport. Pero yung vaccination certificate nyo guys, dapat yung may QR code ha. Dapat yung may QR code na ganito siya. Ganito siya, yung vaccine certificate nyo. Hindi yung plain lang. Kasi ito talaga yung notarized na vaccination certificate dito sa Singapore. At saka yung swab test. Kasi pagbalik ko dito sa Singapore, may kailangan pang mga RT-PCR test. Pero ngayon is nagbago na yata. So, pwede na yung ART kit lang. Pero, supervised pa rin ng, ng clinic. Kailangan pa rin ng certification from the doctor. So, mas mura na lang siya. Kasi ito, yung RT-PCR test na to, is talagang, pumunta ka talaga sa accredited na hospital. Doon pa sa Pinas. Yan pa yung protocol noon. Kaya, ayun. Pero, ngayon is okay na yata. Mas maluwag-luwag na. Tapos, may balita ako na yung BTL line, mawawala na yata yung BTL line. So, mas mabilis na lang guys na mag-process ng mga papeles. At saka yung re-entry pass pala noon is wala na yata yung re-entry pass. Tanggalin na yata yung re-entry pass kasi magiging BTL free na yung Pilipinas to Singapore. So guys, sana makatulong ako sa inyo pag uwi nyo sa Pilipinas at saka pagbalik dito sa Singapore. So, hanggang sa susunod na naman ulit. So, thank you guys for watching. Bye!